So mga Kawacha friends at sa mga Kawacha finds, nakakuha ako ng bagong Mikimoto. And although nakagawa na ako na isang review about Mikimoto earlier, yung mga nakuha ko before, sabi nung kaibigan ko kung pwede daw na mas may kwento ko pa more about Mikimoto, especially yung comparison. So anyway, bubuksan natin ito. Ito yung mga nakuha ko dati pa. Ito yung bago kong nakuha. Ito yung last week lang. Ito mga luma na ito. So papakita ko sa inyo. Ito walang box na nakuha ko. Kulang lang ng linis kaya medyo malabo yung glass, pero this is like new and real. Ito yung Mikimoto na desk clock. Ayan. Ayan, nakikita natin, Mikimoto. And ito yung pearl niya. This is a 3.5 mm na pearl. Akoya yan. Okay? So, ito yon. And then, we have another here. Ayan. Sorry. Ayun. Okay. Here's another. Ayan. Mikimoto din yan. Same 3.5 mm na Akoya pearl. And, ayan, sa likod, may nakalagay na Mikimoto. Ayan yung design niya. Ayan. Para makita ninyo. And, ito yung latest na nakuha natin. Ayan. Swerte tayo dahil may mga paperworks pa ito. Ayan, nakikita natin. Ayan. Mikimoto. Ayan, okay? At, eto siya. Another desk clock. Pero ito naman is nasa silver. And ito, meron siya 3.5 mm pa rin na pearl. At yung bulaklak niya may konting rhinestone, maliliit. Na, tawag nito, para kumislap siya. Ayan. So, ilalagay natin sa gitna para makita nyo yung pagkakaiba ng tatlong disenyo. Now, tatanungin nyo, sandali, bago ko ikwento. Linya lang natin para makita niyo. Ayan. Ayan yung tatlo. Ito yung mga nilalagay sa mga desk. Ayan. And, kung tatanungin nyo bakit sikat na sikat si Mikimoto, dahil kasi si Mikimoto is one of the pearls ng Japan na perfect, na may-ari ng apelyido Mikimoto, na perfect niya yung paggawa ng pearl na cultured, na lustrous, reflective, and a perfect spear or tawag natin a perfect circle na shape. So, before tayo magpunta sa iba pang detalye, ito yung nakuha ko long time ago. Ito yung Mikimoto na stainless steel na tawag nito na tray. Ito yung mga pinapatungan ng jewelry para hindi magasgas. Gawa ito sa suede. Ito, ayan, nakikita yung suede yan na leather. Pwede mo balik-balik na rin ito. Pwede maging blue, pwede maging beige. Ayan, sa likod yung sign niya. Hindi ko natatanggalin sa plastic at matrabaho. At ito yung pearl niya na 3.5 mm na nakalagay sa itaas. Okay? Now, bakit sikat si Mikimoto at paano ko nakilala si Mikimoto? Actually, hindi ako familiar sa Mikimoto. Nakilala ko ang Mikimoto kasi ang uncle ko used to work at Rustan's, Manila. And siya ang nakapag-introduce sa akin kasi nakakwento niya na nung nasa Rustan's pa siya, he used to work sa Weinstein piano. Dati kasi 'di ba, sikat-sikat yung mga bahay na may mga grand piano kasi mga bahay naman dati malalaki ang piano, 'di ba, sa mga malalaki ang spaces. So he used to work at Weinstein and he would tell stories about people na nakikilala niya na mga may kaya na pumupunta sa Rustan's to buy Mikimoto jewelry. Actually, meron tayong Mikimoto sa Pilipinas and one of the places na mabibilhan nyo ng Mikimoto is ang Rustan's. Okay? Ayan. So, anong pagkakaiba ng Mikimoto? So, kwentuhan ko na lang kayo konti. Ayusin ko lang to ha. Ayusin lang natin para organized siya. Okay. Meron akong dalawang Akoya pearl dito. Okay? One is a Mikimoto pearl. Okay. Ayan. One is a Mikimoto pearl
na vintage. Ayan. And another is an Akoya pearl. Ito yung difference na Akoya pearl at ang Mikimoto na pearl. So, ewan ko lang kung makita ninyo, ipatong natin dito. Ayan. Ayan. Ididikit ko. Ito yung Akoya. They are the same Akoya. Okay? Same Akoya. Pero itong pearl na ito is Mikimoto. So, hindi natin masyadong mapaklear sa camera, pero mapapansin ninyo na mas maputing-maputi ang Mikimoto. Kasi, ang Mikimoto kasi, tawag nito, only deals with the highest quality Akoya pearls. Although itong nasa tabi ko is Akoya, ito naman is less vibrant. In real, vibrant pa rin ito and very, tawag nito, and very white. Okay? Pero ang difference is, pag nilagyan mo ng ilaw, mas ano siya, mas maputing-maputi at reflective ang Mikimoto. Okay? Ayan, pakita natin. Ayan, nilagyan ko ng ilaw. Ayan. Ito yung Mikimoto, makikita nyo reflective siya. Compared sa basic Akoya. Ayan. Ayan. Diba? Parang may salamin ito. And this has an overtone na pink. Okay? Nakuha ko to dalawa sa Japan Surplus. Ayan. Ito meron itong pendant na silver. Actually, nang nakuha ko ito, loose ito. Ibig sabihin, sira yung tali, kumbaga putol. Inayos ko na lang. Okay? Ayan. Ayan. And meron siyang silver na lock. Ayan. Silver na lock. Ayan. So, this is ayan, quintas yan. This is 3.5 mm. 3.5 mm. And ito naman is 9.3 to 9.5 mm. Ito yung standard na high-end necklace ng Mikimoto. And ito yung tinatawag nilang Hanadama. Although iba din yung company ng Hanadama, pero ito yung considered ng Hanadamang pearls. Kasi this has an overtone of pink. Ito yung tinatawag na Ferrari of pearls. And ito yung isa sa mga pinakamahal na mga pearls na makukuha mo sa Mikimoto. Kasi merong mga Akoya na hindi ganun ka-reflective. Okay? Hindi ganun. Bilog na bilog siya, maputi siya, pero hindi siya ganun ka reflective at hindi ganun ka iridescent yung pearl. Ito pag nakita nyo in person, magtataka ka, meron siyang parang pink overtone and you rarely get to see a pink overtone. Okay? So, yan ang Akoya pearl natin. Okay? Now, pag tinatanong ninyo, bakit ang mamahal ng Akoya pearl? Aside sa binibili mo yung brand, binibili mo rin yung quality ng binibigay nila na pearl. And with that, it means na hindi palagi nakakakuha ng perfect circle na pearl na walang fish bites. Ibig sabihin ng fish bite ay yung may mga uka-uka. Okay? Kaya mas mahal yung mga perlas na malinis at walang mga uka-uka. It's the same with South Sea. So, kung bakit kilala din si Mikimoto, aside sa siya ang nag-create ng perfectly round Akoya pearls, siya din kasi, ang Mikimoto kasi is one of the pearls that's always used sa Miss Universe. So, yung mga nasa crown nila, yung mga binibigay na crown ng mga sumasali sa mga Miss Universe pageants, totoong Akoya pearls yon. And if I'm not mistaken, yung sinusuot yung sinuot na Akoya pearl ni Catriona Gray, inabot ng 250 million pesos. If I'm not mistaken. Okay? Tama ba? 250 million? 250 million pesos. Yan ang pagkakabasa ko. So, yan ang pagkakaiba. And the reason, kung tatanungin nyo kung okay ba na investment ang pearl, as I will always say, ang pearl ay walang value sa mga pawn shop. Yung gold lang ang may value. Bibilhin, tapos kung matatanong nyo kung bakit yung mga ibang pearl na nakikita, bakit ang mahal-mahal, ang binibili nyo once again, sasabihin ko is the time na pinagpuhunanan doon sa pagbuo ng pearl na yon, and the fact na hindi lahat ng pearl ay lumalabas na perfectly circle, plus yung
pagbuo ng pearl na inaabot ng 3 to 5 years or even more para to get a very thick nacre. Now, an advice as to, aside the reason that people buy pearl din pala is for status symbol. Kaya maraming mayayaman na nakikita ninyo nagpa-pearls. Kasi, ibig sabihin nun, kaya mong bumili ng jewelry na hindi mo ini-expect na meron siyang equivalent na ROI or ibig sabihin return of investment. Kasi nga, ang pearl hindi matanggap-tanggap sa mga pawn shops. Except lang kung may mga gold at makapal yung gold at yung tawag nito, yung pearl ay accent lang. Ngayon, ang pearl na ito, pwede pa bang mabawi yung yung presyo ng pearl ng pagkakagastos mo? For example, binili mo ito, let's say, kasi nakikita ko sa Mikimoto site, ang pearls nila would run from 300,000 all the way up to 700,000 all the way up to 2 million. Doon sa mga pearls nila. Now, paano babawiin yon kung wala kang ganun, kung gusto mo maibalik ang pera mo? Now, the most people would actually resell the pearls to people who also like pearls. So, sa kapwa nilang mga kaibigan na mahilig din sa perlas. That's the only way na makukuha mo yung pera mo. Pero kung sa sanlaan or anything, hindi mo makukuha, hindi maibabalik sa iyo yun. Okay? Klaro-klaro? And, as to taking care of your pearls, pag napapansin nyo, even sa mga old movies, kung kailan merong mga special occasion, tsaka lang sinusuot ng pearl. Kasi ang pearl, kahit gaano kakapal ang nacre niyan, over time, it tends to, dahil organic gemstone siya, it tends to turn yellowish. Dahil ito sa pawis natin, at dahil ito sa acidity ng pawis natin. And, kung mas manipis ang nacre ng pearl, mas may tendency na magbakbak ang pearl. Usually, nakikita yan sa freshwater pearl kasi mas manipis ang nacre ng freshwater pearls. Now, aside from that, kung for example, ito, akoya, hindi man ito, hindi man ito babakbak over time, it will tend to turn yellow dahil sa acidity ng skin natin or sa perfumes na ilalagay natin. Ito nakuha ko in a very good condition kasi maputing-maputi pa yung perlas at malinis na malinis. Ibig sabihin, yung mga may-ari nito, iningatan talaga nila yung pearls. Hindi nila sinuot-suot lang anytime na parang casual lang. So, yun ang one of the many ways you could take care of your pearl. Now, may papakita ko, it's not a nakoya, pero dahil gumawa ako ng video nito pero parang hindi napansin, isa pa sa mga nakuha ko sa Japan Surplus is ito. This is a Keshi pearl. Okay? Isa din to sa mga mahal na mga perlas. This is a Keshi pearl with Tahitian peacock pearl. Ayan. Okay? Now, isa din to sa mga pinakamahal na mga pearls dahil ang Keshi is pure nacre. Walang nucleus yan. Ito ay nabubuo lang sa kung anumang shell ang ginamit na parang kumbaga sa pagkain parang retaso ba na nabubuo siya dahil sa irritants at nabubuo siya na walang ginamit na nucleus at pure nacre lang ito. So ito lahat na matitigas ito, pure nacre ito. And mabenta ito at mas mahal ito lalo na pag gold ang mga ginamit dahil ito ang presyo niya. Ayan, 58,000 yen. Mahal din ito dahil sa tawag nito, makintab ito pag nakita nyo in real, pag tinatamaan ito ng ilaw, nagbibigay ito ng iridescent color. Sa atin, sa camera, makikita nyo parang gray lang siya, pero in real, ang kulay nito is parang purple, na parang cream, na parang yellow, na parang puti. So, more purplish silver. Pag nakita mo ito in person, makintab ito. Hindi lang natin mapakita sa camera. So, etong mga ito, syempre a lot of people would want to own this, kaso sobrang mamahal. Ako, swerte lang ako nakakuha ako sa Japan Surplus kasi yung iba naman hindi naman masyadong na-appreciate ang pearl eh. Kasi ang alam nila sa pearl, pare-pareho lang o hindi nila alam yung difference ng freshwater and saltwater. And yung iba, kung meron namang alam, medyo mahal, medyo wala ding budget dahil may kamahalan. And the first step to own
pearls na magaganda is owning a freshwater pearl na hindi naman siya perfectly circle kasi hindi naman rarely ka makakuha ng freshwater na perfectly circle. Most of the time, medyo oblongish. Tama ba ang word ko? Basta medyo oblong pag freshwater at saka medyo creamy. Pero it doesn't really matter. Hindi naman lahat ng tao nakakaalam kung anong difference ng South Sea Pearl or ng sa bagay, South Sea, mahalata mo dahil sobrang laki. Pero ibig sabihin, compared to a freshwater pearl or saltwater pearls, especially yung mga akoya, hindi alam ng mga tao yon. Okay? Even this, itong Tahitian na to, hindi lahat na-differentiate ano yung Tahitian pearl at yung freshwater pearl. Ang freshwater pearl kasi pwedeng maging sort of hindi super bilog na bilog eh. And ang Tahitian pwede din ganun. So, hindi ma-identify ng iba yon. And most of the time, medyo marriages din talaga ang freshwater, yung mga linya-linya. So, ganun yon. So, yun siguro na-explain ko naman kahit paano, paunti-unti. So, kung may question kayo, let me know. Basta sa Akoya, ang masasabi ko is, ang Mikimoto has a higher reflective quality. So, pag tinamaan talaga ng ilaw, maputi na may parang salamin siya, na nakikita mo yung silhouette mo. Talagang maputing-maputi siya. While ang basic or normal na, hindi naman basic, pero yung Akoya na typical na medyo mababang grade, kahit kahit reflective siya, hindi siya ganun kataas ang yung reflection na binibigay niya. Hindi siya yung ganun kaputing-puti. Ganyan. Pero pag sinuot mo naman ito, wala naman masyadong difference kung hindi ka masyadong particular sa details. Pero pag pinagtabi mo, mahalata mo talaga. Okay? So, yun. Patayin natin ang ilaw para makita ninyo. Ayan. Kung walang ilaw, kung anong mangyayari. Ayan. Ayan. So, but pag nilagyan ito ng tawag nito, ng halogen, syempre maputing-maputi ito. Talagang nagre-reflect back talaga ito at saka meron siyang iridescent na kulay na nilalabas. Ibig sabihin, nagre-rainbowish siya. Okay? So, yun lang. So, ito yung Mikimoto natin. Hopefully, madagdagan, makakuha tayo sa surplus at maging collection natin. So, yun lang. Bye-bye!